Ayan mga boss chief, magandang araw, magandang gabi sa mga kayo lupalop ng mundo ngayon. Narito na tayo ngayon syempre sa Mick Organic Farm. Medyo inabot na tayo ng hapon mga boss chief. Ayan na yung si Haring Araw. Grabe no, tagal kasi namin nagkwentuhan ng dating may hawak nung palay ko rito. Kasi sabi ko nga hindi ko na yata kakayanin. Baka papaarawan ko na o baka si Tatay Edwin na ang umawak ng palaya natin, hindi ko na kaya, kaya baka paarawan na lang o kung paano. Pero medyo matagal din kami nagkwentuhan, so sabi ko pasensya muna kasi sobrang taas ng krudo ngayon. Grabe ang krudo ngayon mga boss chief, so hindi ko alam kung paano ko pa iso-survive. Talagang yan ang problema ng lahat ano. Kaya yun, okay naman, naintindihan niya naman. Pero eto, dito tayo ngayon sa farm natin ano. So medyo ginabi tayo ng konti kasi nga matagal kami nagkakwentuhan, so kailangan pag-usapan ng maayos para bago kami maghiwalay walang samaan ng loob at syempre malinaw at klaro sa lahat. May dala akong mga boss chief, sirang munggo. Sirang munggo na to na may mga insekto sa loob na pwedeng kainin ng mga manok natin. Eto, actually yung munggo na to dito rin tanim yan mga boss sheep, dito rin tanim yan hanggang dun. So medyo matagal na nga lang siya, siguro 1.5 taon o 2 taon o papakain natin sa manok dito. So ito na pala yung boss sheep no, yung ating dating bahay dito. Pinagawa na natin siya. Yan. Dating bahay pero hindi natin bahay ano. So ito na yung gagawing bahay ng mga tupa at siguro baka may kambing din. So pinabubungan natin siya at ito na yung gagawin nating kulungan nila at bahay nila. Yan. Ayan ang itsura sa loob. Tignan natin mga boss chief. Ayan, habang may araw pa makita natin mga boss chief no. Ito. No. Hindi pa rin siya tapos. Pero konti na lang kasi lalagyan pa to ng papag Grabe, ito oh. Yan. Ito. Siguro dito yung tupa at baka dito naman yung kambing, kaya bububungan din natin siya pag ganun. Kaya lang ngayon wala pang bubong. At hindi natin alam no kung anong project ngayon ng mga kasama natin dito. Tapos dito may papag. Ito dati yung papag no na ilalagay doon. Dito naman sa area naman na to mga boss chief, yung area na to manok naman. Manok naman yung ating ikukulong o ibabahay dito para sa isang area lang andun lahat yung mga alagang hayop natin. Kasi yung mga manok, ano tatandaan niyo no, wala na doon yung bahay, yung bubong wala na no. Kasi yun dati bahay siya ng mga manok, pero nagsipuntahan kasi dito kaya dito na natin sila nilipat. So mas malapit kung ito yung gagawin nating pinakabahay-bahay nila. Yan. Yan, eto na boss chief no. Eto na yung mga na-harvest nating palay mula doon. Lahat yan ay na-harvest na nila. So nakadalawat kalahating sako pa tayo. Tapos yung nakita ninyo si ate yung nagagapas dyan, naka isang sako doon sila. Lumalabas na nakatatlot kalahating sakong palay din ang na-harvest doon sa mga pinabayaan na, hindi na pinatubigan. Basta wala na kaming ginawa kahit ano. Nakatatlot kalahating kaban pa. Ito mga boss chip oh. Yan. Naitali na pala no. Ayan oh. Yan. Ito pwede na siyang ipagiling. Pwede na ipagiling yan. Para natatawa kayo no. 2 buwan ang nakikita ninyo ngayon dito sa inyong harapan. Idol daw ako ni ni Henry no, kaya kaya nagpagupit din siya ng ganyan. Sabi niya, gusto niya rin maging vlogger. Mick Organic, lalo na si Inags no, idol nila si Inags. Lagi nilang pinapanood si Ka Inags ng Canada. Yan, shoutout sa iyo Inags no.
Naging idol ka ng mga kasama natin dito sa Mick Organic Farm. Kaya yan, nagpagupit din siya ng parehas sa buhok natin dalawa, syempre. Yan. So yung ibang dalawa pang sako mga boss chip, andun oh. Yan. So nakakatuwa naman ano. Ibibilad na lang yan. Tapos ipagigiling na natin para may makain tayo dito. Ayan. Yan, ito mga boss chief no, yung ating sitawan. Natutuyo na, patapos na, pero may mga makukuha pa tayo dyan. Pero siguro mamaya na tayo kukuha kasi marami pa tayong gagawin niya. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung boss chip, yung sitawan natin. Natutuyo na. Pero meron tayong isinunod dyan ano, kasi meron tayong instruction, dapat sundan na kaagad. Ito mga boss chip po, tumutubo na rin ano, itong hilera na to. Aray ko, pasensya na. Hindi ko napagilan. Pasensya na mga boss chip no. Ito yung kasunod ng mga sitaw boss chip po. Yan, kita nyo ba yan? Pila-pila din yan ano. Ito, dalawa na sila, may isa pang kasunod. So yung iba tumubo na, yung iba hindi pa. Kaya ayan, meron na siya. Ito meron na rin tumutubo, mga boss chip, maliliit pa lang no. So pila-pila yan hanggang doon. Hanggang doon. Tapos pag ganon, so sitawan yan mga boss chip. So may kasunod na siya, kaya lang sobrang init ng panahon, kaya hindi natin alam kung mabubuhay lahat, pero at least meron tayong ginawang pagtatanim para tuloy-tuloy yung supply natin ng sitaw. Kaya mamaya harvest tayo ng sitaw. Yung sili natin mga boss chip no, ito pa rin ano. Wow. Mukhang madami tayong ma-harvest ng sili rito. Ayan lang oh, dami niya. Kita nyo ba yan? Kita nyo yan mga boss chip no. Ayan oh. Yan. Doon din, ang dami pa oh. Yan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating mga papaya rito no. Dito sa bandang lugar na to, meron tayong papaya. Ayan oh. Ang liit lang ng puno nito. Pero malaki naman yung bunga no. Yan. So naghihintay tayo ng hinog, pero wala pa tayong makuhang hinog yan. Ito rin oh, itong isang to. Grabe oh, lalaki niyang boss chip ah. Mukhang baka maliit lang sa harapan, sa camera, pero malalaki yan. Tsaka doon yung mga papaya, yung sa unahan mas maganda no, mas malaki ang puno, mas malalaki ang bunga, mas maraming bunga yung sa harapan natin. Yan, ayos. Ayan mga boss chip, ipakita ko lang sa inyo yung araw no, medyo malayo, pero i-zoom na lang natin. Ayan oh, ang laki-laki niya at pulang-pula siya no, orange na orange. Ayan oh, bilog na bilog, kung nakikita nyo yan. Grabe oh, palubog na siya. Pinakita ko lang sa inyo mga boss chip no. At the same time, gusto ko na ipakita sa inyo ito yung dating kulungan ng mga manok natin. Ito na yung nangyari. Giba na siya. Ito na yung mga bubong no. Totally giba na talaga no. Yan. So, yung mga gagamitin natin, nandito pa rin. So, yung ibang kawayan, gagamitin pa rin to kasi mukhang maganda yung mga kawayan na yan. Then, yung ibang narito ay yung mga painuman. So, dadalhin yan doon, pakainan para magamit doon sa gagawin natin. Nandun lang yung gagawin nating ano no, yung gagawin natin itong mga bubong para sa tupa, kambing. Tapos yung sa manok, baka wala na silang bubong. Meron naman konti lang doon sa kanilang iniitlogan, bububungan natin yun. Tapos saka natin siya lalagyan ng mga bubong, yung kanilang mga iniitlogan doon sa area na yon. So ito mga boss chief, matatandaan ninyo no, nung nagtanim kami ni Inags ng mga kamoting baging, eto na yon, malaki na siya. Buwan ngayon ay Abril, malapit na natin i-harvest. Mga Mayo i-harvest natin itong mga tanim namin na kamote. Tignan natin kung maraming laman. Mukhang may laman na ba? O mukhang nakuha na ng iba? Parang nakuha na yata yung mga laman. Hukay-hukay na ano Henry oh. Ano ba yan? Ayan, hanggang doon yan ano. Ay, di na dagari, tinan mo. Daga yan? Oo, tinan mo. Ayan, laman. Laki oh. Malaki? Ari. Wow. Malaki ang laman boss chip, sabi ni ano, kaya lang kinakain ng daga. Kinakain nung ng daga oh. Oo nga. Laman na rin, laki na. Grabe naman, ang dami nating. Ang laki ng laman oh, meron na pero hindi pa siya for harvest no mga boss chip, pero ang laki na ng laman. Kaya lang problema natin yung daga pala, ang dami pala nating kalaban din dito.
Pero lahat kaya nakain ng daga, hindi naman ano. Hindi naman. Okay, sige. Hintayin natin sa Mayo. Tayo mag-harvest mga boss chip. Para matikman naman natin itong pinaghirapan namin ni Inags itanim. Hanggang doon yan ano. Tapos yung mapagtataniman natin, syempre, itatanim na rin natin doon sa dulo. Para hindi puro damo lang yung tanim niya rito, no. Ayos. Ito, pakita ko rin sa inyo boss chip, no. Marami pa rin sili. Namunga na yung mga sili na tanim ni Edwin dito. Ayan, no. Kita nyo ba yan? Dami na, di ba? So, ang dami ng mga sili, dami ng bunga. Ang problema, medyo mura ang presyo ng sili ngayon pula. Kaya hindi ko alam kung paano kami magbebenta nito, no. Baka ipamigay. Ang dami nito, no. Hilera yan, boss chip, no. Hanggang dun. Ayun, makikita nyo, no. Medyo marami lang rin kasing damo, pero yung sili, yung part ng sili, buhay naman siya. Hindi siya dinadamo. Malinis siya. Ayun, no. Daming sili. Ano? Ayun, no. Wow. Dilaw nga mga boss chip, oh. Malaki-laki na yung nakain niya. Kita nyo ba yan? Inunahan na tayo ng mabait na kaibigan natin. Ayun, ang laki-laki, mukhang masarap. Dilaw nga ang ano niya, boss chip, oh. Dilaw ang kanyang laman. Kaya nang sabi namin noon, ito yung pinakamasarap na kamote. Matamis siya at dilaw ang kulay niya. Ito mga boss chip, no. Ang ganda ng mga sili rito. Ang dami, no. Ayun, mula doon hanggang dito. Ayan, no. Grabe. Ayun, no. Buhay siya, no. So hanggang doon yan, silihan. Natutuwa lang ako kasi nakabuhay tayo ng mga sili rito. So kahit paano ay may ma-harvest tayo. Ang problema nga lang, medyo mura ngayon ang sili. Gaya ng sabi ko, paulit-ulit na lang ako, ano. Ayan, oh, ang ganda, oh, mga boss chip. Yan. Malapit na silang mahinog. Tignan niyo mga boss chip rito, no. Ang daming mga ampalayang ginugulay, no. Ito, oh. Dito lang yan, ano, yung ampalaya na yan, ang dami. Ito, oh. Yan. Ito, oh, mga ligaw na ampalaya to, boss chip, no. Yung ina-harvest namin ni Inags doon. Ganito rin yon, mga ligaw na ampalaya. Pero napakasarap nito, no. Manamis-namis, hindi siya mapait. Ayan, oh. Wow, ito mga boss chip, no. Ang laki ng puso ng ano. Laki ng puso ng mais, oh. Kita nyo ba yan? Baka ready for harvest na to, ah. So ilang panahon na lang siguro mag-harvest na tayo nito at matitikman na rin natin to. Gaano kaya kasarap at katamis ang mais na tanim ni Edwin. Tingnan natin yan. Ayos. Dito pa mga boss chip, tingin pa tayo rito ng mga mais. Ayan, oh, dami yan, oh. Yan. So yun lang yung mga nauna. At saka ito, oh. Hindi pa ba ito pwede? Ayan, oh, lalaki na, oh. Yan, wala pang laman yan. Wala pang laman yan, mga ilang araw pa yan. Saka to, oh. Ayan, oh. Wow, ito ang ganda, oh. Daming bulas. Ito pa, oh. Wow, nakakatuwa naman mga boss chip yung mais natin dito, oh. Wow, ang lalaki. Makakatikim tayo ng masarap na mais. Fresh, di ba? Ano ba masabi mo, Henry? Yan, nasa gitna tayo ng maisan mga boss chip. Nag-uusap kami dito ni Henry, ano, kasi bago kami mag-rotovator at traktora ito, maha-harvest pa natin itong mga mais na narito. Kailangan kasi rotovator, no, i-trakturahin na rito para mabungkal na yung lupa at mamatay din yung mga damo at tataniman na natin syempre, no, lahat. Baka kung anong pwedeng maitanim, mga tawag dito. Pag wala, sabugan natin ng munggo o kaya yung ano, yung kamuting baging. So, sana marami tayong makuwang ganun, pananim. Taniman natin lahat muna habang wala pa. 3 months lang naman, ano ka agad, di ba? Pwede na i-harvest hanggang 4 months. So, nakita nyo kanina, no? Medyo maganda yung nakita natin na kamote, kaya lang yun nga, kinain na ng mabait.
Ayan mga boss chief. Syempre, magbasa naman tayo ng ilang comments sa atin ng ating mga viewers, subscribers para naman mabasa natin iba nilang comment. Itong babasahin kong comment ngayon, ito ay related no dito sa farm natin. So ang sabi dito, mula kay Montejo, Montenegro. Ayos, ang sabi niya, ayos, ang kapal ng damo. Hehehe. Yari yang tanim mo, bossing, sa kalabaw or baka. Yan. Nakita niya kasi no na maraming mga kalabaw at nakita niya na matataas na yung mga damo natin dito. Kagaya niyan, doon nakita niya matataas na yung damo natin doon. Kaya syempre yan ang favorite ng mga kalabaw at baka. Pero in fact mga boss chief, marami mga kalabaw at baka talaga dito noon pa man. So nung nabili natin to, puro baka, kalabaw, kambing ang makikita natin sa lugar na to. Pero hindi na yan lang natin sila. Tayo nagtanim at iniisip naman natin na magkukusa sila na alisin yung kanilang baka at kalabaw. Yung iba, inalis, yung iba hindi, nandito pa rin. So ang nangyayari, nasisira yung mga tanim natin. At kinakain yung mga pananim natin. So yung mga fruit trees, mga vegetable, kinakagat, nasisira. Kaya ganun na nangyari. Yung iba, sinabihan natin, pero hindi tayo nagsalita, no? Pero nung nasisira na nga yung mga ano natin, mga halaman, pinasabihan na natin sa mga bantay dito na kung pwede, sa iba na muna ilipat o kaya ilayo sa halaman kung sila man ay magsusuga. Pero hanggat sana maari, wala na ring mga hayop kasi nasisira nga, ano. Pero totoo yun, ano, gusto ng mga baka, kalabaw yan, no? Kay Sir Montejo, Montenegro, shout out sa iyo. Salamat sa inyong comment, no? Actually, mga kalabaw, no, yan sila madalas magbutas. Yan ang problema namin dito sa farm na to. Kasi sila yung talagang, bukod sa baka at kambing na kumakain ng mga halaman, mga fruit trees, saka mga gulay, yung kalabaw, ganun din, kumakain ng mga pananim, at the same time, nagbubutas. Mahilig silang magbutas, mga boss chief. Kaya itong farm na to, pag naglakad ka, ingat ng konti. Kasi kung hindi ka mag-iingat, naku po, mabubuslot ka sa mga binutas ng mga kalabaw dahil ang lalalim ng binutas nila. Kaya isa pa yun sa problema natin kung paano natin papatagin mga boss chief, no? Gaya nung nagsusuga ng kambing dito, mga boss chief, no? Siya mismo nabuslot nabuslot doon nabuslot doon mismo sa hinukay, no, na pinagsusugaan ng kalabaw. Kasi ang kalabaw, di ba, mahilig niya na gusto niya malamig, kaya maghuhukay yan doon sa may tubig-tubig. Kaya maraming hukay dito na ganon, mga boss chief. Gaya nito, pakita ko sa inyo, no, kasi yung isang nagsusuga rito nabuslot. Ano ba nangyari doon, Henry, sa kanya? Nasugatan? Wala naman, pero nagreklamo. Yan, nabuslot. Papakita namin sa inyo mga boss chief, no. Etong butas na to, kung bakit ito merong takip na ganyan, malalim ito, boss chief. Ayan, oh, malalim yan. Dito na buslot yung magsusuga ng kambing. So pakita nga natin, Henry, mabubuksan ba yan? Hindi, hirap. Hirap na. Ayan, oh, ayan mga boss chief, no, malalim-lalim din yan. Ako, natatabunan ng damo. Kaya pagka ikaw ay hindi nag-iingat, talaga namang mabubuslat ka, magugulat ka, kaya madidisgrasya ka. So yan, oh, mga boss chief, mga viewers natin, ito yung naging isa sa problema natin dito, yung mga hukay. So yun pa yung ating tatabunan, naayusin lahat. Ang ganda ng ibon doon, mga boss chief, no? Ang lalaki ng ibon na nakatira dito sa mga ano na to, tawag dito, sa tambuan na to, nakita natin kanina, no? So paggabi na naman, ang bilis ng oras, no? Grabe. Talaga naman, halos wala pa tayo nagagawa, no? Daldal lang tayo ng daldal rito, Wala naman tayong nagagawa sa farm. Pati yung mga kasama ko rito, wala rin nagagawa, Joke lang, mga boss chief, no? So magbibigay tayo ng instruction mamaya. Hintayin natin yung isa, si Edwin, no? Bibigyan natin instruction kasi may darating tayong mga hayop next week. So papakita natin sa inyo, sana andito na siya pagpunta natin next week, no, yung mga hayop na darating. Para yung doon sa mga bahay na ginagawa nila, kaya lang hanggang ngayon hindi pa rin
naayos yung bahay. Matagal lang inaayos, hindi pa rin nabubungan hanggang ngayon. Sana mabubungan. Yan no. Ayos ba mga boss chief? Pasensya na mga boss chief, medyo nag-i-emote na lang tayo. Medyo nagpa-practice lang tayo ng acting natin kasi gusto ko pa rin ipakita sa inyo. Ito pa isang butas na isa sa pinakamalalim, no. Yan boss chief, no. Malapad ito boss chief hanggang dun, no. Hanggang dyan butas rin to ng kalabaw, no. At malalim din yan, may tubig yan pagka umuulan. Pero ngayon walang tubig, ano. Walang tubig siya ngayon mga boss chief. Okay? So muli shout out, no, kay sir na nag-comment, kay Mr. Montejo Montenegro. Thank you sa inyong comment. Eto mga boss chief, no. So nandito lang kami sa Sagingan, binisita lang namin ni Henry yung Sagingan at nakikita namin marami na naman mga ibon, no, na pauwi gaya nito. Yan, no. Wow. Hindi ko alam kung nakikita yun mga boss chief, no. Ngayong panahon na to ay marami din nagpapalipad ng saranggola rito mga boss chief. So tag-init, summer, palipad, laro ng mga kabataan is yung saranggola. Saranggola ni Pepe. Parang mali ang tono ko, ah. Ang ganda ng mga saranggola. Ayun, oh, hindi ko lang mapakita sa inyo boss chief, medyo madilim na rin pero ang daming saranggola. Ayun pa, oh, galing, parang ibon talaga, no. Yung mga saranggola, pero may mga ibon talaga. Ito, oh, yan boss chief, oh, kita nyo ba yan? Yan. Ayun pa, oh, grabe. Ang sarap. Nakakalibang dito boss chief, no. Nasa gitna kami ng bukid ng kawalan. Nasa gitna kami ng bukid at nag-i-enjoy kami, no, sa huni ng mga ibon, sa mga ibon na nagliliparan. Gaya no, no, dami na naman, ano, kita niyo ba 'yon? Sa mga nakikita naming mga saranggola. Kaya dahil sa nakikita namin, gusto namin kayong iwanan, gusto namin magpaalam ng masaya sa inyo mga boss chief. Yan, ito mga boss chief, oh. Mayroon pa tayong isang kalabasa na mai-harvest ngayon dito. Kailang kaibang klaseng kalabasa to, oh. Medyo pahaba, no. Kala mo kung kala mo melon, ano. So asa na yung ating panguha dyan, ano. Tirahin natin itong boss chief, no. Yan. Yan. I-ready natin siya. I-harvest natin. Chok. Yun. Ayos. Woo. Pahaba siya, oh. Ibang klaseng pumpkin, ibang klaseng squash siya. Pero medyo ano na siya, no, dilaw na, ibig sabihin magulang na siya. Ayan, may uwi na naman tayong kalabasa ngayon mga boss chief. Okay, may uwi na naman tayong kalabasa ngayon mga boss chief, no. Medyo magulang na siya kaya kulay dilaw na siya. Ayos. Eksaktong-eksakto to para kay baby. Ayan. Ayos mga boss chief. So dahan-dahan lang ating boses ngayon, no, kasi natutulog si baby, baka magising. So gusto ko lang ipakita sa inyo, marami pa rin tayong harvest na gulay dito sa Mick Organic Farm. So meron tayong talong, sili, no, napakadami naming na-harvest sa siling pula. Meron tayong talong, meron tayong okra, meron tayong kalabasa. Ano pang meron tayo? Halos yun na lang, ano? Yun na lang. Yun lang, no. Pero baka by next week, no, ay maka-harvest na rin tayo ng siling haba kasi meron na siyang net, kaya hindi na siya mapapasok ng mga manok. Kaya I'm sure meron na tayong siling haba next week. Yun lang mga boss chief. Inaabot na naman ako ng gabi, ano. Baka pagalitan na naman tayo nito ng ating, hindi naman pagalitan. Baka sumimangot na naman yung ating mahal na Reyna. Anong oras na tayo nakauwi, no? Nagbigay lang tayo ng instruction, no, kaila Henry kung ano yung mga gagawin doon sa kulungan ng kambing at tupa, at yun din yung magiging kulungan ng ating mga manok, no, kasi ililipat na rin natin sila doon sa kabilang area. So yun lang mga boss chief. So maraming salamat sa inyo. Sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa bidyong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat mga boss chief. Ayos. Gaya ng dati mga boss chief, no. So nag-shake lang tayo habang sumasagot sa mga comments ng ating mga viewers
sa ating mga vlogs. Yan. So katatapos ko lang mag-dinner and habang nagpapahinga ay nag-healthy drinks muna tayo, no, habang nagsumasagot din sa mga comments ng ating mga viewers. Ito mga boss chip, no, healthy drinks ito. Shake siya, actually halo-halo, no. Merong buko, merong mango kasi marami tayong mango nabili. Ayan mga mango natin, ano. And then meron din siyang papaya. So yung tanim nating papaya rito may tira siyang konti, no? Hindi naubos ng ating baby. Sinama ko na rin para hindi masayang. And then healthy, bukod sa prutas, meron tayong mint, no? Yung herbs. Yung mint ay ng dahon ay inihalo ko rin dito. At syempre, ganoon din yung wild spinach or yung kulitis, yung wild kulitis, yung may tinik-tinik. Yung dahon nun, naghalo rin ako rito kasi napaka daming medicinal benefits nun at mataas ang lutein niya, maganda sa mata. Okay? So health drinks muna tayo habang sumasagot ng mga comments ng ating mga viewers sa ating vlogs. Thank you.